Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Mga ka-coffee natin, nasan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo, lalo na po yung mga nasa Europa. Yan, kumusta po yung nasa dahig? Ay, nabulgar si Tatay Digong. Kasi sinasabi ng side ni Digong, no, yung camp niya, hindi fit si Duterte para sumalang sa pagdinig. Kumbaga, hindi siya healthy enough para tumayo at basahan siya ng kanyang kaso. 'Di ba? Confirmation of charges pa lang ito, ha. Hindi pa to litis. Confirmation of charges pa lang para umusad na yung pagdinig na yan. Kasi kung inyong matatandaan, 'di ba? Ang sinasabi nila Kaufman, hindi ko alam kung si Kaufman mabango pa rin sa mga Duterte kasi palpak daw na abogado yan, no? In fact, gusto nila palitan na, no? Ang sinasabi ng kampo ni Duterte sa pamamagitan po nila Kaufman, may sakit si Digong sa kanyang memorya, ha? Hindi niya na ma-recall yung mga pangyayari. Yan ang sinasabi nila. Hindi niya na ma-recall yung mga pangyayari. Hindi na nga makatayo daw ng maayos. Therefore, hindi na kayang ipresenta ang kanyang sarili o magkaroon man lang ng confirmation of charges. Ano pa kung hearing, no? Wala pa tayo sa hearing, ha? Confirmation of charges pa lang. Hindi kaya ni Digong. Kasi hindi nga raw yan fit. So, ang ginawa ng ICC dyan, syempre, nagpadala ng mga eksperto. Kailangan natin suriin. Kasi hindi pwedeng sasabihin nila hindi fit. Nagkasala ka, usapin ng 30,000 na buhay ito, na tinukhang ninyo. Tapos ang idadahilan mo lang, wala nang memorya, hindi na makaalala. 'Di ba? O may sakit ito, dapat wag nang itigil ang hearing. Hindi pumayag ang ICC dyan. Sinuri nila ito. Chinek nila. Alam mo kung ano yung lumabas sa kanilang pagsusuri? Fit si Digong. Hindi pwedeng magtago si Digong, hindi pwedeng idadahilan niya na hindi siya fit, kaya hindi siya makakapunta ng hearing. Taliwas po yung desisyon ng ICC dyan. Chan chan na na, chan chan. O, yan o, headline o. Kaliwat kanang pahayagan. Case goes on. Magpapatuloy po ang kaso. O, nabuhayan ng loob tuloy. Yung mga biktima ng tukhang. Kasi kahit papano, no? Una, masaya na sila kahit papano dahil nakakulong si Digong dyan at mabubulok na. Pangalawa, uusad na yung kaso. Kasi natenga Ang kagandahan lang, nasa loob siya habang natetenga yung kaso. ICC judges declare Duterte fit for pre-trial. Pre-trial pa lang, ha. Hindi pa natin pinag-uusapan yung trial dito. Confirmation of charges pa lang. Ito yung time na parang sa Pilipinas yung pleading ba? Ano ba yan? Guilty ka ba or not guilty? Pleading pa lang yan. Sasabihin pa lang sa'yo, Mr. Duterte, ikaw nagkasala dahil tinukhang mo yung ganito karaming tao. Yan pa lang yan, ha. Yan pa lang ang pinag-uusapan natin. Confirmation of charges pa lang yan. Binabasa pa lang sa kanya kung ano yung mga krimen niya, bakit siya nakakulong dyan. Diba? Wala pang trial na nagaganap dyan. Sabi ni Digong, hindi niya na maalala yan. Anyway, sige. Di kayo lumusas sa ICC. The pre-trial hearing of former President Rodrigo Duterte, dyan po sa International Criminal Court, or ICC, will finally push through on February 23 after 3 judges found that the former strongman is fit to take part after all. Nakakaganti si Rappler dito, ha. Tingnan natin ang kalendaryo. Ang petsa ay February 23. February 23, that's Monday, ka-coffee. Monday. February 23, Monday. Philippine time ito, ha. Last Monday of the month. Magkakaroon na po o magaganap na itong pre-trial chamber. Ibig sabihin, makikita na natin finally si long hair. Sabi nila humaba na raw ang buhok, pumayat na raw. Tingnan natin finally. Makikita na natin sa February 23. Yan ay kung hindi maaaprobahan yung apila ng kampo ni Digong. Kasi kanina nalaman ko rin na nag-apila na agad sila. I-apila daw po nila yung desisyon ng ICC na fit si Digong. Bakit gustong-gusto nyo palabasin na hindi fit si Digong? Bakit gustong-gusto nyo palabasin na mahina si Digong? Para hindi na mag-trial? Ayaw nyo yan, malakas si Digong. Hindi nyo ba nagugustuhan yan? Ang tingin ng ICC judges, base sa kanilang pagsusuri, base sa mga medical examinations, fit si Digong? Ayaw nyo yan? Gusto nyo tuloy, laging weak si Digong, mahina si Digong para hindi maka-attend ng trial. Talaga nga naman kayo mga dilis, Di ba dapat concerned kayo sa kalusugan ni Tatay Digong? Dapat nga masaya kayo dahil fit si Digong Healthy si Digong. As contrary, doon sa pinapalabas ng ibang kampo ng Duterte na mahina si Digong. Di ba? Magsaya kayo. Dahil fit. Yun na lang. Attend ang hearing.
Having regard to the relevant legal principles and to the medical assessment of the independent experts in light of all the factors set out above, the Chamber is satisfied in law that Mr. Duterte is able effectively to exercise his procedural rights and is therefore fit to take part in the pre-trial proceedings. Yan po ang sinasabi ng ICC Pre-Trial Chamber patungkol po sa kanilang desisyon na inisyo nitong Lunes lamang po, January 26, dyan po sa The Hague. Okay. Ka-coffee, hindi naman mga doktor yung ICC judges, mga abogado yung mga yan. Paano nila nasabi na fit si Tatay Digong umattend ng hearing? Excuse me, doon lang tayo sa totoo ha. Nag-hire sila ng independent experts, mga medical practitioners, mga magagaling na doktor pero independent. Kasi ang sinasabi ng mga doktor ni Digong at ng kanyang pamilya, hindi fit si Digong. Pero syempre, matalino ang ICC, hindi pwede basta kami maniniwala sa kung ano sasabihin ninyo sa amin. So nag-hire sila ng independent. Again, independent. Hindi binayaran ni Digong, hindi binayaran ng kanilang kampo. Independent medical experts. At ang sinasabi nila, fit si Digong. So, sinong nagsisinungaling? Ang mga doktor ni Digong. Gusto niyong palabasin na mahina si Digong. To be declared unfit for trial was his last resort, as the decision would not be based on factual evidence surrounding his case, but his health alone. Duterte's lawyer had claimed the 80-year-old former president is cognitively impaired. Talaga nga naman, ini-insist talaga ng mga abogado ni Digong, cognitively impaired. Ibig sabihin ng cognitively, sa pag-iisip yan, sa kanyang mental capacity. May problema daw po sa pag-iisip, sa memorya. Impaired na, hindi na normal ang kanyang pag-iisip. Wala nang maalala ng mga senaryo. Wala nang maalala na inutos niya yung tukhang na yan. Wala nang maalala na may mga statement siya recorded on live television programs. Nasa RTBM yan na ipinag-utos siyang tukhangin ang mga adik. Ka-coffee, ayaw mo nun, tinukhang yung mga adik. Ang tanong, una, adik lang ba yung tinukhang? Di ba ang daming collateral damages? Di ba may mga ruling ang Korte Suprema na pinakulong yung mga nang abuso dyan sa tukhang dahil minor de edad, walang kamalay-malay, collateral damages, natsugi. Pangalawa, anong konstitusyon, anong probisyon ng batas ang nagsasabi na pwede mong patayin ang adik? Kasan ang due process? Kaya nga tayo may konstitusyon Kaya nga tayo may saligang batas Kaya nga tayo may order. Kasi nirerespeto natin ang konstitusyon. Hindi nirespeto ni Digong ang konstitusyon. Pinagpapatay ang mga adik. Walang due process. Nilabag ang saligang batas. Ka-coffee, bakit hindi nyo kasuhan dito sa Pilipinas? Hindi ka ba naman eng-eng? Siya ang presidente that time, makakasuhan mo ba yun? Di ba? Makakasuhan mo ang presidente dito sa Pilipinas? Strong leader nga. Anong ginawa ng grupo nila Trillanes? Tumakbo sila sa International Criminal Court. Doon natin kasuhan yan. Dito sa Pilipinas, walang mangyayari. Tapos ngayon, biglang nagkasakit. Ngayon, biglang mahina ang pag-iisip. The ICC tapped independent medical experts to examine Duterte, and all three submitted a unanimous report that if the former president can be given accommodations like regular breaks and his preferred food, he can meaningfully participate in the hearings. Yun ang pala gusto Hindi ata masarap yung pinapakain sa'yo dyan Baka hindi sanay sa ang tawag dyan, sa European bread, yung matitigas, yung nilalagari pa. Baka gusto kanin. Kasi naman ICC, pakainin nyo ng kanin. Baka makaalala na yan. The three judges, all of them women, agreed with the experts and said that, and I quote, find the conclusion of the medical panel to be reliable. Sakit. Sabi ng mga judges, nakita nila yung assessment ng mga ekspertong medikal, di ba? Nakita nila yung reports. Pagbasa nila, reliable. Yun nabasa nila. Reliable po yung report. Hindi gawa-gawa yung report ng mga medical experts. Reliable. Mapagkakatiwalaan. Hindi imbento, hindi gawa-gawa. Hindi gaya ng gawa ng abogado. Hindi na gawa-gawa ata yun. Memo lang, no? Makapagsabi lang na unfit. The Chamber
further recalls the jurisprudence that it has set out above that. In law, the relevant capacities are not required to be present at their notionally highest level or at the highest level that a particular suspect has ever enjoined in respect to each capacity. The Duterte defense team had wanted the ICC to set competency hearings or another round of hearings to tackle the medical experts report. But the 3 judges said they were unnecessary. Ang lalim. Tagalogin natin. Ang sinasabi ng kampo ni Digong, wag muna tayo mag-proceed sa pre-trial hearing. Yung confirmation of charges. Wag muna tayo dyan. Gawa muna tayo ng isa pang hearing. Talaga, gawa muna tayo ng isang hearing. Competency hearing ang tawag nila. Mag-set daw po ng competency hearing. Di ba mahina na nga yung tatay ninyo? Tapos patatagalin nyo pa ng patatagalin. Doon sa competency hearing na yan, yung competence ng tao, yung kakayahan ng tao, i-check. Oy, nakakaalala ka pa ba? Digong, nakakaalala ka pa ba? Ay, hindi na. Yan siguro, hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya sa competency hearing. Ibig sabihin, suriin natin kung talagang competency Digong. Sir, kung sino mga abogado ni Digong, sinabi na ng mga medical experts, mas marunong ka pa. Competent pa siya. Competent. Kaya niya pa. Hindi, sabi ng kaabogado, kailangan ng competency hearing pa yan. Or magkaroon pa raw ng another round of hearings to tackle the medical experts report. Isa pa raw na hearing at pag-usapan natin yung medical reports na inilabas sa mga eksperto. Sir, unanimously, pare-parehas ang sinasabi ng ICC judges, reliable yung medical report. Gusto mo pa ng hearing? Pag-usapan ulit yan, may decision na nga yung judges. Reliable yung report. Another hearing. Ini-extend nyo, extend. Hanggang hindi na nakamit ang hustisya dyan. Justice delayed is justice denied. Madiskarte itong abogado ni Digong, oh. Paurong. Talaga nga naman, mag-aapila daw sila. Kalang, pakita ko sa inyo. Hindi nila gusto yung desisyon mag-aapila sila. Duterte camp to challenge ICC's fit for trial ruling. Hindi pa talaga nakontento. Hindi kami papayag. Isasalang nyo sa hearing si tatay namin na karton. Hindi pwede. I-challenge namin yan. The camp of former President Rodrigo Duterte will appeal the International Criminal Court pre-trial Chamber 1's ruling that he is fit to stand trial, arguing that the former leader was denied due process. Diyos mio, Marimar, wala pa palang due process ang nangyari dyan. Ang tagal nang natenga yan. Wala pang due process. Sabi ng abogado na si Kaufman. Kaufman expressed disappointment. Siya pagalit no? After the chamber rejected on Monday, January 26, the defense request to indefinitely adjourn the proceedings, which argued that Duterte was not medically fit to take part in the case. Alam nyo, sa kampo ni Digong, palitan nyo si Kaufman. Palpak yan. Milyones ang binabayad nyo dyan, inuubos lang ang pera nyo dyan. Tingnan mo, ilang buwan na nakalipas, avoid. Iniiwasan lang ni Kaufman yung kaso. Ine-extend lang ine-extend. Habang ine-extend, kumikita siya, chiching dyan. Ibis na harapin yung kaso head on. Total nakakulong na naman, harapin na natin yung kaso. Kung matibay ang ebidensya ninyo, harapin na ninyo. Bakit magtatago-tago pa? Head on, harapin ninyo. Para matapos na yan, once and for all. Total nandiyan naman, nabubulok na si Digong Ang ginagawa ni Kaufman, iniiwasan niya. Pinoprolong yung pagdinig. Tama nga naman. Parang yung kwento lang yan, magtatay na abogado di ba? Konti lang, saglit na yung kwento. Maganda to kwento na to Sabi ng anak, bagong pasa sa bar. Tatay niya abogado. Tay, yung kaso na yan, ang tagal-tagal mong hinawakan, inabot ka ng 15 years dyan sa kaso na yan. Hindi mo na-resolve yan. Ako, bagong abogado lang ako. Hinawakan ko yung kaso na yan after 1 year. May desisyon na agad.
Tapos agad yung kaso. Bakit ikaw pinatagal mo? Sabi ng tatay sa anak, no? Hindi ka ba naman tanga, no? Kung tinapos ko agad yung kaso na yan, baka di ka nakapagtapos ng pag-aaral mo. So, ang punto, pinapatagal lang ng abogado kasi may sahod siya, may bayad siya eh. Habang umuusad yung kaso, may bayad siya. Baka ganyan yung style ni Kaufman dyan. Kaya sa mga DDS vloggers, himukin ninyo, palitan nyo si Kaufman. Dinedelay lang ng dinedelay yung kaso na yan. Pinipirahan na lang kayo yan kung ganyan yung style na yan. Di ba? Wala mangyayari dyan. Bulok na nga yan dyan. Tagal-tagal na yan dyan eh. Sabagay, gusto nyo nga, hindi fit eh. Di ba? Gusto nyo nga, weak si Digong eh. Nasa sa inyo din yan. Di ba? Discarded nyo yan. Pero anyway, ang tabayanan natin yan, that's February 23, last Monday of the month ng February. Magaganap po yung pre-trial hearing na yan, ka-coffee. O yung pre-trial, yung pagdinig na yan, dyan po sa dahig. Makikita na natin, finally si Digong. Long hair na raw ito at pumayat. O siya, sige, anong expectation ninyo? Ano gusto ninyo makita? I-komento dyan ang inyong opinion, ang inyong reaction. Diyan sa comment section. Mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, click lang po ng follow. Mga nasa YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.